Good day everyone, welcome dito sa ating channel. So sa pagkakataong ito, ang aking ipapakita sa inyo ay isang long form video, no? Sa aking ginagawang trabaho dito pag pagka nasa labas tayo ng bansa, no? So gusto ko lang sana i-share at baka may mapulot kayong konting kaalaman, ano? So kung ano nga ba ang ginagawa kong trabaho bilang isang lighting technician or assistant manager ng production in charge of lighting and video, no, dito sa barko under ng entertainment department, no. So ngayon ang video na to is ipapakita ko sa inyo yung ginagawa ko kapag ang barko ay nasa dry dock, ano. So sa video nga na ito is dalawang barko ang ating dry dock at back to back po yun, ano. So isa sa Malta, isa sa Rotterdam, Netherlands. So kasama po tayo sa pag-ayos niyan. So makikita nyo dito sa ating video na ating mga contractor ay busy sa ating sa pagpapalit ng mga equipment, ano. So bali mag-a-assist tayo, then magko-commission tayo pagkatapos ng dry dock o yung retrofit works, no. Itetesting natin yung mga kinakabit nila na yan, ano, dapat working condition yun kasi after ng dry dock, diretsong biyahe ang ating barko. Okay, isa itong cruise ship po, ano, passenger cruise ship. So ayan, tulad niyan yung ating isang vendor or contractor is nagkakabit ngayon ng outdoor lighting fixture, yung mga IP-rated, no, kahit maulanan yan is tatakbo, at ito nga yung pinalitan nila. So habang ito ng mga kasama ko is busy sa pagtatapo ng mga gamit. So yung mga speaker, mga branded speaker yan, no, ika-crush lang yan pagdating dyan sa yard. Okay? So napakaraming gamit, mga professional equipment po yan, mga tinatapon na yan. Okay? Kasi mga luma na, outdated na, ika nga. Okay? But usable pa yan. Okay? So katulad lamang nito mga MX control. So ito nga yung ating cheater. So papalit na, mag-i-install ng mga bagong ilaw, ano. So ito yung ating stage, nakababa ang ating mga lighting process kasi lilinisan yung ibang ilaw dyan na hindi papalitan. Okay? So yan ang trabaho ko dyan, babaklasin yan, i-maintain natin back to A1 condition, ano? Lilinisan natin yung mga lens, optical, pans, filters, and reset natin yung mga counters nya, then itetesting natin ang mga function nya, lahat dapat working siya. Okay? So, ilan lamang yan sa mga ating ginagawa, no? But majority of my duty kapag nasa dry dock is maintenance po, no? So, i-maintain ko yung mga equipment. Bali, kinumission tayo ng ating boss sa UK na kasama tayo dito. Magsusupport tayo. So, bali, extra hand ako dito. Bali, yun nga, tatrabawin ko yung mga dapat ayusin, okay? So, ito na yung ating venue kapag running na yan. So, yan, makikita nyo yung mga sound desk natin dito, yung mga console is purely digital. Lahat po ng ginagamit natin dito sa barko is digital. Mapa sound desk, lighting desk, at mga automation desk. Okay? So, ito yung bagong install na sound desk na napakamahal. Almost £1 million. Okay? Then, ito yung isang desk na gamit sa ating maliit na venue. So, yan yung ating small version ng kinabit sa cheater, ano, sa main cheater. Kasi sa barko, napakarami po ng entertainment venue, no? So, kaya napakarami rin tao mga nag-ooperate natin. Kaya yung mga kasamahan ko dyan na willing mag-apply, pwede kayo mag-apply, no? Mag-message lamang kayo dito sa ating comment, no? At baka matulungan ko po kayo, ano? So, ito yung ating mga venue kapag ka nagtitesting na, no? So, yung commissioning period na, yung mga ilang araw na lang patapos ang dry dock. Usually, ang dry dock tumatagal ng 21 days. Okay? So, tuloy-tuloy po ang trabaho niyan. 21 days, babaklasin lahat ang mga dapat baklasin. Then, i-commission natin lahat. Okay? Mula sa house light control, dapat gumagana yan. Hanggang sa ating equipment. So, bali ang under sa ating department is lighting and video. So, yung mga visual natin, kailangan ma-check din natin yan. Okay? So, ayan, nagtitesting na tayo. So, binaburn in natin.
para masiguro natin na ready na ito pag balik natin ng UK dahil sasakay na yung ating mga pasahero. So, titingnan nila kung ano yung mga nabago sa barko niyan. Okay? Ito yung ating atrium. So, makikita nyo yung mga ano niyan, architectural. Okay? So, ito yung ating chatter. Okay? Yun yung bagong desk na in-install. Okay? So, Digico Quantum series po yan. 3380. Okay, na model. So, may ginawa tayong separate na vlog dyan para makita nyo. Hindi po ako yung nag-o-operate dito sounds, no? Kasi ako is lighting engineer po ako, lighting technician, kung tawagin din. So, ito hawak kasi ng sound engineer to. Bali, 3 po kami sa main chatter na papatakbo niyan, yung mga show control na. So, isa sa lighting po, lighting engineer, sound engineer, at automation engineer. Then, man po kami ng mga stage manager and stage hand natin, yung mga stage crew, okay? Ito yung ating video mixer, no? Kasi nang-mix din tayo ng camera during show. Under din natin yan, okay? So, Blackmagic Digital, ano yan, production mixer, okay? Pro din po yan, pro equipment, okay? So, napakamamahal ng mga gamit yan. So, maswerte nga lang tayo dahil kapag dry dock tayong unang-unang nakakagamit ito, no? At makakapag-komisyon, okay? Then, i-hand over natin to dun sa magiging duty rito. Kasi, after ng dry dock, is tatalo na ako dun sa kabilang barko. Anyway, babiyahe pa pala muna ako. Stay tayo sa hotel, then biyahe tayo kinabukasan. Papuntang UK, then papunta naman ng Rotterdam. Sasakyan natin yung barko, papuntang Rotterdam. At dun siya ayusin sa Damen shipyard. Okay? Ito yung bagong install natin na QC system. So, yun yung control natin mga audio or PA sa barko. So, makikita nyo, itong digital sound desk na to is purely digital, no? So, yung ating mga knob is rainbow colored according to sa function, then touchscreen po yan. Ito naman po yung aking lighting desk, okay? Grand MA3 light. Okay, sa mga top of the line. Ito lahat mga brand na ito is ginagamit sa mga malalaking concert. Okay? Sa lupa or sa land, no? At maging sa mga barko. So, maswerte tayo dahil nakakagamit tayo ng mga ganitong kagamitan. Okay? So, napakamamahal niyan. Then, it's a privilege, okay, na tayo ang makaunang gumamit dito. So, bali matagal na pala tayong lighting engineer or lighting technician sa barko. No? Nag-start ako ng 2012. So, until now, nandito pa rin tayo, nakikipagsapalaran, sumasabay sa alon. Okay? So, ayan, touchscreen din siya. Okay, na ang display nitong lighting desk na to is, bali, apat na display din. Meron tayong vertical display para sa encoder. Ayan po, no? Okay? Display din ng executor niya. Okay, then pwede pang kabitan nyo ng external display kung gusto nyo. Okay, na pili lang kayo ng mga touchscreen na display para touchscreen din siya. Okay, so napakaganda po ng lighting desk na ito. So ito gawa ng MA Lighting. Okay, Grand MA Lighting Console. So German brand po ito. Okay. Itong desk na to is madalas yung makikita ngayon sa mga cruise ship, kay European cruise ship. Although may mga ibang brand din katulad na lamang ng ETC, HUG, okay? Yan lamang sa mga Evo lights, ng mga lighting desk na ginagamit, okay? But ito po, Grand MA is common, okay? Madali lang pag-aralan po yan, may online yan, no? May online na university tayo, no? Free po yun, okay? Free yung pag-aaral doon. Then, pagka natatapos yung mga module is magkakaroon kayo ng certificate. Then, pag na-complete nyo yung buong course, ay may isang certificate din yung pinaka-master, ano? So, yan po is via MA University, no? Ina-apply po yan or mag-a-apply kayo online. Then, kukontakin nyo lang yung ating local distributor ng MA dyan sa Pinas,
si Mechatronics ata yun, kung hindi ako nagkakamali. Kasi dyan ako pinasa ng aming company. At yan po ang ating regional, isa sa mga regional natin sa Asia Pacific. No? Bali, sa Singapore po yung yan. Then, sa Pilipinas, sila yung ating representative. Okay? Sila yung mag-i-endorse sa atin sa MA University kung gusto nyo mag-aral. Module, madali lang po yan. Okay? Pero dapat meron kayong laptop. Then, i-install nyo yung software na yan para magamit nyo po. At during courses, may mga question po doon na hindi kayo makakatalo ng ibang module kapag hindi nyo gagawin actual via your laptop, okay, or yung ating on-PC software. I-install nyo yan doon sa inyong laptop. Okay? So, ito yung ating napakagandang lighting desk. So, nagre-ready na kami sa unang gabi to, no? So, meron tayong popular na singer na sikat na singer na magpe-perform na kung saan ang mga kanta niya is popular din sa ating bansa or dito sa Pilipinas. Na ang pamagat niya yung The Air That I Breathe and He Ain't Heavy. Okay, so si Peter Howard po yan. Ng The Hollies. Okay, vocalist ng The Hollies part 2. Okay? At ito na nga, na-ready na natin yung ating desk. Nakakapag-program na tayo ng ilaw. So, kapag ka nagpo-program tayo ng ilaw, sumasabay tayo sa rehearsal kasi yun lamang yung time natin makapag-program. Kasi dito sa barko, ang trabaho dito is sunod-sunod or dikit-dikit ang event. Okay? So, ito yung isa sa lighting desk na naabutan ko sa barko na to at tinesting din natin yung Chamsys, isa sa mga magagandang lighting desk din. Digital po yan lahat, So, chinecheck ko yung iba mga function, then, para magamit sa ating outside venue. So, makita nyo yung mga port niya is mga standard na, 5-pin DMX, then True 1 power, then, connected siya sa network kasi mayroon siyang interface or software para sa laptop natin, So, medyo kakaiba lang to sa Grand MA ang forma niya kasi kamukha nito yung HUG IPC. Kung papasin niyo yung mga knob niya is mukhang HUG IPC rin ang gamit. So ito tinetesting natin yung isang ilaw. Kaya nagtetesting tayo ng mga function or yung personality ng ilaw at maging yung patching. Yun yung pinauna natin ginagawa dyan is pa-patching. Okay? Ito naman yung sa color niya. Napakaganda rin yung niya. So, pwede mong gawin. Touchscreen po yan, Touchscreen lahat yan. So, ayan, tayo. Yan yung ating mga sa universe. Kasi hinahanapan natin ng available channel o yung DMX channel para yan sa inyong picture natin ite-testing. So, alam na ito ng ibang mga nag-iilaw. So, sa iba pa naman, medyo madali lang po ito. So, kung gusto nyo pong mag-aral, is marami namang way. Dahil sa internet, ngayon, sa panahon ngayon ng internet is wala nang imposible. Okay? But, may mga company na talaga medyo secure yung kanilang site, So, katulad nga ng MA University, para makapag-aral ka doon, is dadaan ka muna sa mga regional distributor nila sa region, okay? So, but yung iba, mapapanood nyo na naman sa YouTube katulad ng ginagawa natin. So, may mga series din tayong ginagawa dito sa ating channel. Hindi lamang po ako kasi nagre-repair, kundi tayo ay, pag wala tayong repair, magtutur muna tayo, sama sa touring ng event, ganito. Katulad dito sa barko, pipirma lang tayo ng kontrata or apply tayo sa isang position o sa barko, then mag-join tayo din. Balik na tayo after 4 months. Katulad itong kontrata ko is 4 months lang po ito, Bali 3 barko ang ating, 4 na barko ang aking sasampahan. So, 2 dry dock, then 2, isang ship visit, yung malaking barko natin, bibisitahin natin ng 1 week. Then, para ready na sa susunod na dry dock, titignan natin kung ano mga sira doon, din i-report natin sa office. Okay? Then, magjo-join tayo doon para sa dry dock. So, hopefully, magkakaroon ako ng isang video para makita nyo. Then, after that, bababa ako
at pupunta na tayo doon sa isang flagship natin na British company ng British cruise ship na barko. Okay? Yun yung ating Britannia. Kasi mag-celebrate sila ng 10 years anniversary nila. At tayo nga yung nataong mag-iilaw doon. So, magiging busy ang labanan natin. Okay? For 2 months lang naman tayo doon. Okay? Mabilis lang ang panahon. Lalo na sa entertainment, hindi nyo namamalayan ng oras, ano? Kapag show, gabi-gabi kasi show, araw, gabi, show. So, nalilibang ka, napakabilis ng oras, okay? So, ang trabaho ko nga rin pala dito, pag normal, hindi siya dry dock, is ako nga yun nasa main chatter at tayo nag-iilaw doon. Then tayo rin yung nag-supervise sa mga outdoor venue, okay? So, yung ating may mga nilagay tayo mga operator doon, yung mga stage crew. So, kagandahan lang doon sa mga stage crew is nasasanay, natitraining na sila. Okay? Sa trabaho. Katulad ng pag-program ilaw, so nag-offer din ako ng training sa kanila. Kapag free time, kapag 4 day, walang nakadak ang barko, is tinatawag ko sila o tinatanong ko sila kung gusto nilang mag-training. Okay? Ayoko kasi nung namimilit. Ano? Okay? So, dito kasi sa barko namin, sa kumpanya namin, is tinatanong ng production manager kung anong gusto mong matutunan or kung anong landas na gusto mong tahakin sa ating departamento ng entertainment. So, kung pipiliin mo sounds, doon kanya ilalagay. Then, kung lighting, doon kanya ilalagay. Then, stage, automation, doon kanya ilalagay. Okay? So, ito yung mga kasama natin. Medyo tinakpan ko lang kasi para sa, baka maano tayo, kasi may mga privacy, ano. Ito medyo malayo lang. At ito na nga, natapos na natin yung barko, yung dry dock, may balik na natin sa port. Maswerte itong port na to kasi, itong barko na to, kasi yung dry dock nandun lang sa kabila. Iikot mo na yung barko para ibalik dito sa port. So, at ito na nga, nagbiyahe na tayo, papunta natin hotel kasi ang flight natin is kinabukasan pa. So, ito yung Salini Beachfront Hotel. Napakagandang hotel po nito, ano? Dito sa Malta. Okay, nasa Malta tayo, no? Valletta, Malta. Sa Mediterranean. Okay? So, kinabukasan, nagpunta na tayo ng airport at nag-aantay na lang tayo ng ating flight. So, marami tayong mga kasabay ng mga work squad din na papunta kami ng barko na idadirect. So, ito na nga. Sumakay na kami ng aeroplano. Dahil maliit yung aeroplano, walang tarmac, ano? So talagang aakit ka dyan sa hagdanan na yan at walang pag umulan, basa ka rin. Pero madalang umulan kasi summer naman. Okay? So at ito na nga, nakarating na tayo sa UK, hindi ko na pinakita yung hotel at kinabukasan, nagbiyahe na tayo papunta sa port. So at yun, nakita nyo yung susunod, yung pangatlong barkong sasampang ko. But ito muna sasampang ko yung maliit. Okay? Dadalhin yan sa Netherlands. Okay, ito yung pinakamaliit namin na barko na ang pasahero nito is 2,200, ang crew niya is 900. Then yung malaki naman, yung pinakamalaki namin, 6,500 ang guest. Tapos, ang crew naman is 1,700. So, almost 8,000 ang capacity ng karga po niyan. So, at ito, pumasok na nga tayo agad dito sa barko na ating na-dry dock. At nakita nyo, is marami na agad ang nakabalot at naka-empty na. Then, ayan, babaklas na ng carpet. Lahat kasi papalitan yan, pati carpet. Buong barko yan, i-retrofit ka nga. Okay? Ang retrofitting ng lumang barko is every 2.5 years. Pagbago, every 5 years. Okay? So, pinapalitan na yung mga yan, mga upholstery na, magpipaint. Napakaraming trabaho po at napakaraming contractor. At napaka-busy, no? Kanya-kanya po ng mga duties and responsibilities, no? Kapag ka nag-start na ang dry dock. So, mula UK, ibabiyahe itong barko papuntang Rotterdam. At habang tumatakbo kami papunta ron, dahil mga isang araw kalahati yun, is nagtatrabaho na rin ang ibang kontraktor katulad yan. Nagbabaklas na sila para ready na. Pagdala doon sa kate, natanggalan na ng tubig, is tatapon na lang nila yung mga luma at mga sira-sira mga kagamitan na yan. Okay? At ganun din naman po kami. So, after ng ma-briefing is kung ano mga gagawin, ihati-hatiin yung mga tao, then mag-i-start na tayong
secure yung ating mga equipment. No? Yung iba, babalutin kasi napaka-alikabok nga po. Then, after natin marating ang dry dock is magkakaroon tayo ng emergency briefing drill, no? So, halimbawa, pagka may sunog, kaya paano tayo mag-evacuate, okay? Importante po yan. So, nasa labas na tayo ng dry dock. So, nakikita niyo yung barko, kinakalawang na. So, tatanggalin lahat yan, ipipaint yan, re-repaint. Ito na, nasa damin, dry dock tayo sa Rotterdam. So, ito po yung barko. So, yan, kakayasin ka, tanggalin yung mga pintura na yan lahat. Ito yung mga ilaw ko na i-maintain at mga itatapon. Napakarami po niyan. So, mga gamit niyan, itatapon na yung iba dyan. Yung iba dyan is i-keep or i-reuse natin. Okay? So, yan natin yung trabaho. Okay? So, minsan, lalabas-labas din tayo at pa-picture man lang. Okay? So, ito na, tinetesting muna natin yung ibang venue, kung ano yung mga sira dyan, at ating ilalag para alam natin kung anong gagawin natin. Kasi minsan maraming problema. So, dyan na rin natin i-repair. Okay? Katulad itong fader ng lighting desk. Okay? Ito yung mga touch panel ng ilaw. At ito na nga, nasa dry dock na ang barko natin. Okay, so start na ng labanan. Okay, baklasan na. So, may mga taga-baklas tayo, may mga utusan ko lang yung mga stage crew, buksan yan, then ako na ang titira ng mga gagawin, okay? Isa dyan ang lubricating at saka cleaning ng mga optics ng ating mga moving heads, no? Okay, ang lahat pa ng ilaw dito is LED na hindi na kami gumagamit ng mga lamp. Yung mga high discharge lamp, okay? So, puro LED na. Okay. Para sa ano yan, energy ano rin ng ano, nakakatipid ng ano tayo, ang barko kapag ka mga gamit LED, no? Okay? So, makikita nyo ito yung loob ng mga moving heads, ayan, gobo, fixed gobo niya, okay, glass gobo, rotating gobo, and yung internal parts ng ilan lamang sa mga moving heads na aking ginagawa. Okay? So, ako po yung natutuwa dahil nagkakaroon ako ng pag-dry dock is nagkakaroon ako ng time para ma-practice ko yung aking profession bilang isang technician kapag ako'y nandyan sa Pilipinas, no? So, isa po kasi akong electronics graduate at electronics by profession po, no? So, nakapagtrabaho tayo sa iba't ibang company, sa iba't ibang field ng electronics, okay? So, ilan lamang dyan is nagtrabaho po tayo bilang isang service engineer ng isang company Makati, ang business machine equipment na mga ginagamit sa mga bangko. Okay, lahat ng may equipment na makikita nyo ron, aside from sa ATM, kasi hindi na natin sakop ang ATM. Then, nagtrabaho rin po tayo sa audiovisual company, yung Pro Audiovisual Company. Okay? Lahat po nang nire-repair ko doon is mga branded at nakikita ko rin dito sa barko yung mga gamit na yun. Ilan lamang dyan ay ang AMX, Clar Technique, at iba pang equipment. Okay? So, yun lang yung ating mga background. Then, meron tayong nagre-repair din tayo ng mga consumer electronics product. Okay? And domestic equipment. Yung mga washing machine, lahat yan. Microwave, mga under kasi ng domestic. Then, consumer electronics, mga TV, kung ano-ano pa. And ika nga is we booting everything. Okay? Hanggang mobile phone pa. Okay? Power tools, mobile phone, then naggagawa rin tayo ng electrical installation. Okay? So, ito, nandito tayo ngayon sa barko at napapractice natin kahit paano. Hindi naman katulad ng talagang extensive troubleshooting na katulad sa Pinas, talagang nagbo-board level troubleshooting tayo. Ito kasi hindi na-allowed ang pag-board level. Okay? Nilalan natin pinapalit natin ng buo yung module. Okay? So, purely maintenance lang talaga. Okay? So, ang ginagawa natin. Okay? Then, every quarter kasi may cleaning and maintenance yan. Nakalag kasi yan. Okay? Katulad nito, yung lens niya dumudumi or nag-moisture dahil sa ginagamit ating mga atmospheric fluid. So, nasasak nung mga pan. Okay? So, ito yung ating control booth sa barko na to.
So, malawak siya. Ito palang barko na to is ito yung aking mothership. Ibig ko sabihin ng mothership is ito yung kauna-unahang barkong nasakyan ko nang mag-join ako sa company na ito. Okay? 2012 yung time na yun. Okay? So, at ngayon masaya ako dahil nakabalik muli ako dito at parte na tayo ng tag-ayos. Okay? Kumbaga ng dry dock team. Okay? Para i-ayos ulit at i-upgrade ika nga itong barko na to. Kasi ang dami ng mga outdated na equipment dito. So, ina-update natin yan. Okay? So, maswerte tayo dahil ang company natin is talagang gumagastos sila sa mga equipment. Nag-i-invest sila sa mga high-end equipment. Okay? Wala silang hindi sila nagtitipid. Okay? Kasi kapalit naman nun is makakapag-deliver tayo ng napakagandang show. Okay? Or quality show. Okay? Kapag tumunog na yan or umilaw ng ating stage or nag-start ng show is talagang mapapawaw ka. Okay? So, ang gamit pala dito is na lighting desk na gagamitin ko is itong Grand MA2. Okay? Ito yung sinundan ng bago yung nando sa unang barko kong sinakyan ng dry dock. Yung Grand MA3. Ito 2. Okay? So, yung software niya, yun ang ginagamit ngayon ng Grand MA3. Kasi hindi pa ganong stable ang hindi ko masabing stable pero madalang pang gumagamit ng Grand MA3 na software kasi medyo komplikado pang gamitin kahit tayo aminin ko nasa under training pa rin ako ng MA University at hindi ko pa rin ito natatapos dahil ika nga is busy rin at medyo kulang tayo sa time. Okay? At medyo yung course is medyo mahirap ang requirements ng laptop mo is dapat 4 core and mataas yung speed. Okay? So, medyo marami-rami na rin akong nasabi. Okay, but hopefully stay tuned at may mapulot pa kayong kalaman. At ito nga yung ating pinakamalaking barko. Okay? Nasasakyan para bisitahin at ire-ready siya sa dry dock ng after 5 months, okay? Tingnan natin kung ano mga sira ng mga gamit yan. So, 5 years since na mag-launch to, ngayon lang siya magda-dry dock, okay? So, marami-raming aayusin dyan, okay? Ito yung pinakamalaking barko na ginawa para sa mga British, okay? So, but ito yung pang-sampu yata sa pinakamalaking barko ngayon, okay? So, yung title niya ng pinakamalaki is hawak ng ibang company, okay? So, pag pala magjo-join ka ng barko is ganito ang mangyayari, pupunta kayong terminal, then magre-register kayo doon, ready lahat ng mga certification nyo, at dapat kumpleto certified kayo. Dahil kung hindi kayo pasasakayin at pauwiin kayo. Okay, make sure lang na talagang ready. Okay, sa mga gusto magbarko, hindi po ganun kadali ang magbarko. Okay, certification pa lang talaga is ubos ng oras mo, okay? Pero kapag nakasampa ka nga, every 4 months, 5 months, uwi ka na, bakasyon ka, 2 months, and then mag-practice ka ng profession mo, baka hindi ka katulad ng ginagawa ko, So, tatanggap din tayo ng mga repair, okay? After ng dry dock, during dry dock, meron din tayong day off, na mamasyal-masyal din tayo, okay? Katulad yung mga nakita nyo na yan, mga kasama natin yung ating team, okay? Para makapamasyal man lang. So, ito magsasamit tayo ng mga papeles sa ating sa terminal, sa ating crew office para makasampa tayo ng barko. Kung hindi nga tayo makakasampa pag kulang. Okay? So, ayan, at ito na nga ang ating buhay naman, napakadumi ng ilaw. Okay? So, chinecheck natin kung ano yung mga dapat i-report natin. So, ito yung light sound desk dito. Pero may mga ilaw sa mga venue. Okay? So, mga pang-pixel, po yan. Yung mga weatherproof, mailaw. So, medyo kailangan ng maintenance yan. Saka may mga gumamit ng tape na visible, hindi dapat. Okay? So, isa sa mga reason bago ito bumisita rito is magre-reprogram tayo ng queue server. Okay? So, yung ibang queue sa ayusin natin. So, meron tayong laser unit. Okay? Meron tayong patrons sa lighting, yung nasa niya.
Then ito yung calling natin, binisita natin, legend po yan. Okay? Then, magkakaroon lang tayo ng konting tuturuan natin siya sa queue server. Okay? Para isa sa dahilan bakit tayo bumisita. No? Ayan, nagdudumi na sila, oh. Kapag hindi na may maintain, nagkakaroon ng mga alikabok. Okay? At doon nagkakaproblema, doon nag-umpisa magkaproblema ang ngayon. Okay? Tapos ng ating bisita ron, 1 linggo lang tayo doon, din punta na tayo dito sa ating barko na magse-celebrate ng 10 years anniversary, no? 2 months tayo dito. At ito na nga, binulaga tayo ng problema. Okay? But naayos ko rin naman yan. So, nagka-problema lang yung power supply. Then, ito yung ating control booth. So, lahat kasi ng lighting system ko, lighting, mga moving heads is gumagamit kami ng ArcNet. Okay? Ito yung ating mga control panel, AMX po yan. So, at ito yung ating house jetter natin, okay? Nagre-ready tayo para sa event. So, yung ating vision mixer, naka-ready na rin. Dahil under ko nga rin po yan, okay? Pag show, mag-mix din tayo ng camera. Then, kapag araw, walang ganong event, bibisitahin natin yung mga venue, alamin natin yung mga sira, okay? Ayan, katulad niya, makikita natin yung mga cable. So, check din natin yan. Kapag problema mga controller. So, hindi ka dito, hindi ka maboboring. Then after that, pwede ka nang magkape, mag-almusal, hapunan, tanghalian, 24 hours po ang pagkain dito sa barko. Kahit anong oras pwede kang kumain, ikaw na magsasawa. Okay? So, dito nga, medyo selfie-selfie muna tayo. Kasi isesend natin kay Commander yan, baka namimiss na tayo. So, ayan, nakikita nyo, medyo nagkakasalamin na tayo. Palatandaan na yan na panahon na para malapit na yung panahon na mag-retiro na tayo. Okay? So, ito, nagre-ready na tayo ng isang show. Actually, during show na to, so, mga performer natin, hindi ko na nilagay ng audio para hindi tayo ma-copyright. So, kapag kami nagpo-program or may mga magpe-perform na singer, sasampalan sila, dala nila yung mga music chart nila for 1 hour, i-rehearse na musician, sasabayin namin program, o sa lighting, yung kasama ko, nag-mix na, iayos na yung program. At after ng 1 hour, showtime na. Okay? So, ganyan ang namin dito, buhay. Dapat kapag mag-program ka is yung creativity mo and yung mo is dapat mabilis. At saka yung creativity mo is kumbaga, hindi naman, basta maayos lang yung creativity mo, okay? So, alam na mga nag-iilaw yung ibig ko sabihin dyan, okay? Dahil isa tayo sa magbibigay ng looks ng show, hindi lamang puro ingay or sounds. Dahil tinitingnan din ng mga pasahero o mga audience ang mga lighting design at saka mga visual, okay? So, ganyan ang buhay ng isang lighting engineer or lighting technician kung tawagin dito sa barko. Okay? So, masaya, lalo na pag nakita mo yung mga pasahero is nag-enjoy at sumasayaw sila. Then, after ng show, lalapit sa inyo sa control booth. Then, sasabihin, wow, you did a great job. Nakakawala ng pagod, ika nga, no? Then, kinabukasan, maulit na naman yung procedure, gano'n na naman. Iba't ibang event po. Meron tayong mga guest speaker, mga game show, mga talk, then meron tayong production show. Okay, yan yung main part ng entertainment production show. Meron tayong, katulad sa barko na to is meron tayong 7 klase ng production show na kung saan meron tayong production cast. Okay, 13 production cast na binubuo ng 5 singer at 8 dancer. Okay? So, ang show pala rito sa barko is 2 show kada gabi para sa mga performer. Okay? Uulitin nila ang 2 show kasi hindi lahat makakapasok sa isang upuan lamang ang pasahero. Kasi ang ating seater capacity is 1,000 lang. Okay? Seater. Okay? Ito nga, bago rehearsal, nag-iisip tayo ng mga idea. Okay? So, may mga floor unit tayong ginagamit para makapagbigay ng additional impact sa show, sa programming ng show. So,
Ang ginagawa ko, pag may time pa ako, is nagpi-pre-program na ako. Ito nga, ang ating video server is namumblema ang isa, nagagalit yung isa, o angry na siya, or kulay pula. Usually, green dapat yung ating server. Hypotizer server po, yan yung ating server ng video para dun sa LED screen. At ito na nga, namumblema tayo agad. Dahil nawala ng output. Okay? So, minsan kapag hindi natin ito magagawa, is tatawag tayo ng support sa UK. But and most of the time na encounter ko is kailangan ko talaga sila. So, tatawagan tayo, then i-assist tayo sa problema. Okay? So, sakit sa ulo po ito kapag ito sira service kasi malaking part ng show ang LED screen. Lalong-lalo na sa production show. Kaya napaka-important ito na may-maintain at na-check ng maayos. So, bago pa lang tayo mag-start ng rehearsal, technical rehearsal is bago tayong pumapasok at dinodouble check natin ang lahat ng ating equipment dahil hindi ko ugali na ako yung nagiging cause of delay, okay, ng ating show. Kasi sa show business, ika nga is every seconds count, okay? Kaya kami kapag nagko-call ng show, pati seconds binibilang namin, okay? So, at isa sa pinakamalaking parte ng aking duties and responsibility ay ang maintenance, okay, ng ating mga gamit. Okay? So, nililinis yan periodically. May schedule po yan. So, kapag kasi ang magamit mo hindi mo binibigyan pansin or hindi pinapabayaan mo doon, is bumibigay. At sino rin mang problema? Tayo rin lang po, no? Diba, no? Para sa sarili nating gamit. Minsan pag napapabayaan natin is bumibigay yung ating gamit. Kaya tulad lamang mga sa sasakyan, ano? So, kailangan ng masusing pagsisiyasat or maintenance, okay? Ika nga, okay? So, importante po yan. Kaya ginagawa natin ng pag-maintain. Okay? So, napakarami po ng equipment talaga dito sa barko. Katulad lamang nito, yung palo spot natin, okay, yung spotlight. Okay? Kasi ang barko na to is gumagamit pa ng spotlight. Hindi katulad ng mga bagong barko is meron na tayong tinatawag na black track system. Yung ginagamit na ng spot is yung mga moving heads na may ginagamit silang system na magta-track ng ating cast. Okay? Sinusuot nila yung sa kanilang mga costume or sa ulo para sundan sila ng moving heads. So, yun yung mga intelligent na po ngayon ang features ng mga theater sa mga show, okay? So, black track system. But itong barko na to is gumagamit pa rin ng palo spot kasi hindi pa siya equipped. Hindi pa siya, kumbaga hindi pa naka-integrate yung black track system. So, medyo mahirap pa rin kasi yun dahil maraming gagawin doon. Magpo-program ng lighting queue para sa black tracks, no? So, din po program yung book in chapter. Okay? So, malaking trabaho. So, hindi basta-basta. So, kailangan natin meron tayong mga napo-program from shore side. Sila yung mga company na binayaran para gumawa ng ganung trabaho. Kasi hindi po biro yung matagal po yun. Minsan umaabot sila ng 7 days para i-program ng isang show. Okay? So, bali sama-sama silang akyat para i-program. Merong video, may sound designer, merong sound engineer. Lahat yan, sabay-sabay silang sasampa at gagawin yung show. At tayo naman ang mag-maintain ng quality ng show. Okay? Kung paano nila sinet up o paano program is tayo, isa sa mga trabaho natin is siguruduhin natin na tama at gagawin natin kung na naaayon sa kanilang design. Okay? At ipapasa natin yan kapag tayo ay bumaba na. Okay? Kasi hindi naman tayo permanente dito sa barko, no? Uuwi at uuwi din tayo. So, kaya kailangan maipasa natin. At ito na nga, nagkasabay tayo nung isang barko na dinaydak natin, is inimbitahan tayong bumisita dahil meron konting problema. So, dahil magkatabi lang naman yung barko, sumaglit tayo doon at sinilip kung anong problema. So, yun yan ang buhay. So, minsan nagtutulungan tayo kahit magkaibang barko. So, at the end of the day, isang company lang naman po kami.
at makilala natin yung ating mga colleague dyan. So, tulong-tulungan din tayo. Who knows, sa pagdating ng araw tayo rin na mangailangan ng tulong nila. No? Ika nga is wala namang walang sino man ang nabubuhay na mag-isa sa mundo na to. No? So, lagi tayong iisa tayo, ika nga. Okay? So, ayan yung ating mga lighting rig ng barko na to. So, medyo advance pa rin to kasi kaka-upgrade lang namin to 2 years ago. So, maswerte tayo dahil medyo ibabago pa yung mga gamit. Ano? So, itong ang unit na to, Palos Pat na to, itong nakikita nyo ngayon, ay nagka-problema ako dito kasi yung ating operator is nagreklamo dahil na-stuck yung kanyang gel frame. Yan. Hindi niya maano yung lever na hindi niya magalaw. So, ang nangyari is hindi natin masunod o ma-deliver ng maayos yung show. Kasi, let's say, yan yung mga gel na yung ginagamit sa color correction. Let's say, kailangan nilang CTB o yung color correction na temperature blue, hindi natin magawa, okay? So, at yan, pinaglaanan natin ng oras, pinaklas natin at hindi po naging madali ang aming aking ginawa dito. Meron akong ginawang separate video purely lamang po sa pagre-repair ng Palos Pat na to. No? At baka ma-encounter nyo rin. At pakiramdam ko is yung issue na yun is mangyayari rin sa hinaharap kung meron kayong ganitong modelo. Kasi ano siya mechanical siya tapos lagi siyang ginagalaw-galaw So, medyo natagalan tayo dyan at ginawa natin yan ng umaga at natapos tayo ay umaga pa rin naman. Pero mga magtatanghalian na. So, mali 3 oras ko yatang kinalikot yan, pinaklas. At napakaliliit at napakakomplikado po ng ng sistema na yan. Okay? So, mabuti na lang at kahit paano is meron tayong tiyaga at puso sa pag-ayos. Hindi na natin kailangan pa yung ating mga service engineer para dito. Okay? Meron kasi tayong mga department na nag-aayos dito but sometimes busy rin sila. So, imbis na magantay tayo ng matagal, is tayo nang gumagawa. At authorized din naman tayo ng company. So, na mag-ayos nito, no? So, walang problema doon. It talaga is napaka-importante. Ewan ko bakit nasira yan, na natanggal yan, hindi siguro nahigpitan. May may lock washer naman siya, pero natanggal pa rin yung tornilyo. Buti na lamang at nakita nung operator natin is special yung tornilyo. Kaya napakaliit at wala tayong makukuha on board. Malaki sana ang problema. Okay? So, maswerte pa rin. At ito, binaklasan natin siya. Tinanggal natin siya dun sa pinaka-unit. Madali lang alisin dahil may latch hinge lang naman. Then, accessible naman yung mga nut. Kaya hindi tayo, nakipagbunuan ng gusto sa pagbaklas niya. Yung pag-align lang at ang pagkabit ng screw ang doon tayo natagalan ng gusto. Okay? So, ayan lang yung cover niya. Lang yung latch na yan. Then, bubuksan nyo na. Maganda tong spot na to kasi may laser targeting to So, silip ka lang dyan para hindi tama yung pagka-spot mo sa singer o do sa performer. Laser guided po. Okay? Yun yung parang sa mga sniper gun na laser. Okay? So, kaya napaka-imposibleng magkamali ng ating spotter or yung spot operator. Lahat kasi ng production show is may mga spot cue sheet din silang ginagamit at sinusunod. Okay? So, kailangan precise at meron dyan biglaan na papasok ng stage, biglaan mo kukuhanin, snap in, snap out na tinatawag natin or fade in, fade out. So, dapat sakto. Okay? Yan yung kahalagaan ng laser. At ito na nga, yung ating gel frame assembly. Tinuturo ko lang yung mga kulay na ginagamit. So, may CTO, okay, color temperature orange, CTC, at open. So, iba-iba kasi sa lighting design kung anong gusto nilang ilagay na gel. Kasi itong spotlight na to is white lang to. So, kailangan mong lagyan ng gel para mag-iba yung kulay. Kaya hindi katulad ng mga intelligent moving heads o yung mga robo spot natin
is may color na yon. At talagang purely digital na. Ito palang spot na to is pwede siyang gamitin sa DMX. So, let's say, ipapats mo yan dun sa lighting desk, then kontrolin mo, pwede mong kontrolin yung dimmer. Okay? At ito na nga yung salarin na ating pinilit na binabalik. Okay? So, napakasikip niyan dahil yung kamay natin medyo malaki rin. Nahirapan tayo magpasok dun sa pinaka guide niya, kaya talagang kailangan baklasin natin, himay-himay natin. So, at yun na nga. Ito yung mga picture pala ng ating mga ginawang barko, pinuntahan, yung kontrata. Yung una-una yung Azuray, nakita nyo kanina. Then ito yung Aurora. Then pangatlong barko natin is itong Iona, yung malaki, pinakamalaki. Then pang-apat dyan yung Britannia. Okay? Yan, pangalawa sa malaki. Or ito yung flagship ng aming company. Okay? So, malalaking barko. So, at yan ang ating manok, ang aking kasama. Okay? So, kung ika nga, travel buddy. Ito na ang pinakamasarap na pakiramdam yung pauwi na tayo ng Pilipinas. Okay? After 4 months, ay uwi na tayo. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at pagpalain kayo ng may kapal at hopefully magkaroon kayo ng konting idea dito sa aking long video format. Okay? So, yung iba kasi baka hindi naintindihan yung aking mga pinagsasabi, pero yung iba naman baka magets, or yung ibang nagnanais magbarko is makakuha ng idea kung anong magiging buhay nila kapag pinasok itong aking trabaho sa barko. Okay? Hanggang dito lamang, and thank you sa inyong pagsubaybay.